Mike Dunleavy nagsalita na sa future ni Curry at sa natitirang roster spot. Ben Simmons sa Warriors, matutuloy na nga ba? Muling umiingay ang usapan tungkol sa future ni Stephen Curry sa Golden State Warriors. At sa pagkakataong ito, mismong Warriors General Manager na si Mike Dunleavy Jr. ang nagsalita tungkol sa sitwasyon. Ayon kay Dunleavy, may dalawang bagay siyang siguradong alam tungkol kay Curry. Gusto niyang manalo. At gusto niyang tapusin ang kanyang career bilang Warrior. Maganda sanang pakinggan, pero may isang malaking problema. Paano kung hindi na kayang ibigay ng Warriors ang championship opportunity na hinahanap ni Curry? Hindi maikakaila ang loyalty ni Curry sa Golden State. Siya ang mukha ng franchise. 4 na championships ang napanalunan niya kasama ang Warriors at halos buong career niya ay ginugol niya sa Bay Area. Pero kailangan ding tingnan ang realidad. Noong nakaraang season, nagtapos ang Warriors sa 37-45 at hindi nakapasok sa playoffs. At sa kasalukuyang roster, walang malinaw na indikasyon na bigla silang magiging championship contender ngayong 2026-27. Mas lalo pang nagiging mahirap dahil sa injury ni Jimmy Butler na hindi pa agad makakabalik sa lineup. Ito ang pinakamahalagang factor. Hindi na unlimited ang oras ni Curry. Sa edad na 38, elite pa rin ang kanyang laro. Pero hindi natin alam kung ilang seasons pa siya mananatili sa ganitong level. At habang tumatanda si Curry, mas nagiging mahalaga ang bawat championship opportunity. Kung maghihintay pa ang Warriors ng 1, 2 o 3 taon para makabuo ulit ng contender, gaano pa katagal kayang maghintay si Steph? Iyan ang tunay na dilema. May mga reports na maaaring ituring ng Warriors ang 2026-27 bilang isang gap year. Pero malaking tanong, gap papunta saan? Kung mayroon silang batang superstar na malapit ng maging franchise centerpiece, may sense ang development year. Pero sino ang magiging next franchise star? May Yaxel Lendeborg, may Brandon Podziemski, may Moses Moody, pero wala pang player na siguradong magiging kapalit ng isang Stephen Curry. At habang naghihintay ang Warriors na mag-develop ang kanilang young players, lumilipas naman ang career ni Curry. Ang pinakaimportanteng takeaway ay hindi kailangang matakot ang Warriors sa trade rumors. Ang dapat nilang katakutan ay ang possibility na dumating si Curry sa point na sabihin, ginawa ko na ang lahat dito, gusto ko pang manalo. Dahil kung mangyari iyon, maaaring maging napakahirap siyang pigilan. Pero may isang magandang possibility. Baka kaya niyang makuha ang dalawa. Manalo ng championship sa ibang team kung kinakailangan. At pagkatapos, bumalik sa Golden State para tapusin ang kanyang career bilang Warrior. Dahil kahit saan pa maglaro si Stephen Curry sa final years ng kanyang career, isang bagay ang hindi na mababago. Siya ang greatest Warrior sa kasaysayan. At ngayon, pagkatapos ng napakatahimik na off-season, mukhang gagalaw na rin ng Warriors. Matapos ang halos 6 na linggong paghihintay, mukhang may malinaw ng plano ang Golden State Warriors para makumpleto ang kanilang roster bago magsimula ang 2026-27 NBA season. Ayon kay Warriors General Manager Mike Dunleavy Jr., inaasahang magsisimula ang Golden State na may 15-man roster sa season opener laban sa Los Angeles Lakers sa ika-21 ng Oktubre. At ibig sabihin nito, 2 roster spots na lang ang kailangan nilang punan. Sa ngayon, may 13 contracted players ang Warriors. Napakatahimik ng kanilang free agency dahil halos buong off-season ay nakatuon sila sa pagpapanatili ng kanilang existing core. Kabilang sa mga naibalik o na-resign ng Golden State sina Al Horford, Kristaps Porzingis, DeAnthony Melton, Draymond Green, Gary Payton II. Samantala, si Yaxel Lendeborg ang tanging bagong muka sa roster bilang number 11 overall pick. At dahil maganda ang ipinakita niya sa Summer League, malaking bahagi ng excitement ng Warriors fans ay nakasentro ngayon sa rookie forward. May malaking dahilan kung bakit hindi maaaring mag-iwan ng bakanting roster spot ang Warriors ngayong season. Pareho magsisimula ng season na injured sina Jimmy Butler at Moses Moody. Ibig sabihin, mababawasan agad ang available wings ng Golden State. Kung gagamitin nila ang 2 natitirang roster spots, magkakaroon sila ng 15 players sa main roster kasama ang kanilang 3 two-way players. Sa kasalukuyang sitwasyon ng team, malaking bagay ang bawat available player. Dito nagiging interesting ang situation. Maraming pangalan ang naiugnay sa Warriors nitong mga nakaraang linggo. At 2 sa pinakamadalas lumutang ay Kelly Olynyk at Georges Niang. Parehong veteran players na maaaring magbigay ng experience at depth sa Golden State. Sa unang tingin, maliit lamang ang 2 roster spots. Pero para sa Warriors, maaaring malaki ang epekto nito dahil may injury problem sila. May aging core at kailangan nilang makahanap ng sapat na depth para hindi ma-overwork sina Stephen Curry, Draymond Green at iba pang veterans, lalo na sa simula ng season. Hindi na sikreto na kailangan ng Warriors ng tulong kay Stephen Curry.
Kung 15 healthy players ang available sana, mas magiging manageable ang regular season. Pero dahil magsisimula sina Butler at Moody na injured, bawat additional NBA caliber player ay mahalaga. At ngayon, mukhang mas nagiging malinaw ngayon kung bakit maaaring maging interesting option si Ben Simmons para sa Golden State Warriors. Matapos ang tahimik na free agency, nagsalita si Warriors General Manager Mike Dunleavy Jr. tungkol sa naging approach nila sa pagbuo ng roster. At isang statement niya ang agad na naging interesting. Pinili ng Warriors ang talent kaysa availability. At kung ganoon talaga ang philosophy ng Golden State, bakit hindi subukan si Ben Simmons? Ayon kay Dunleavy, kinailangan nilang mamili sa pagitan ng talent at availability. Walang perfect option, kaya mas pinili nilang tumaya sa talent kahit may kasamang injury risk. Malaking clue ito sa naging off-season ng Warriors. Dahil hindi naman secret na may injury history ang ilan sa kanilang veteran players. At kung willing silang tumaya sa talent, si Simmons ay maaaring maging pinaka-high risk, high reward option na natitira. Tingnan na lang ang kanilang frontcourt. Binalikan nila sina Kristaps Porzingis at Al Horford. Kahit pinagsama-sama ay 77 games lamang ang kanilang nilaro noong nakaraang season. Hindi ito typical safe roster construction. May risk, pero kapag healthy, napakataas ng basketball IQ at talent ng dalawang veterans. Ganito rin ang ginawa nila kay DeAnthony Melton na binigyan ng 2-year, $12.4 million contract kahit mayroon siyang significant injury history. Ibig sabihin, hindi na bago sa Warriors ang ganitong strategy. Kung gusto talaga ng Warriors na ipagpatuloy ang talent over availability philosophy, si Simmons ang ultimate gamble. Dating numero 1 overall pick Rookie of the Year, 3-time All-Star, All-NBA player, elite defender, elite passer, at 6'10", mayroon siyang physical tools na bihira sa NBA. Hindi na natin inaasahang babalik siya sa dating superstar level. Pero paano kung makuha ng Warriors ang kahit 50-60% ng dating Ben Simmons? Maaaring maging useful yon. May reports na unti-unting bumabalik ang athleticism ni Simmons. Kung totoo yun, malaking bagay. Dahil ang athleticism ang isa sa pinakamalaking armas niya noong nasa peak siya. Kaya niyang mag-defend ng maraming positions. Kaya niyang tumakbo sa transition. Kaya niyang umatake sa open floor. At kaya niyang mag-create para sa teammates. Kung kahit bahagi lamang ng dating physical ability niya ang bumalik, may NBA role pa rin para sa kanya. Hindi natin dapat kalimutan ang kabilang side. Sa nakalipas na 5 seasons, limitado ang availability ni Simmons at nakapaglaro lamang siya ng 108 games. Ang back injuries ang naging malaking problema. Kasama rin dito ang pagkawala ng athleticism at confidence na dating bahagi ng kanyang laro. At dahil dito, bumagsak ng husto ang kanyang NBA career. Kaya walang guarantee na magiging successful ang comeback. At yan ang mga halagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!